Ang tanong ko po ay, sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. At sinabi niya na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay na sa Kanya. Tapos sinabi niya na sa Kanyang pagdating, walang sino mang nakakaalam, kundi ang Ama. Saan ba sila nagkakaisa at bakit ang kapangyarihang sa pagdating niya ay hindi binigay sa Kanya? Okay. Bakit? O nga naman, maganda pong tanong yun, Brother Gomer, ano? Tingnan po natin yung, kasi yung sentro ng tanong, ito ay nasa Mateo 24, kung di ako nagkakamali, ay 36. Oo nga, tama. Mateo 24, 36. Yan. So sabi po dito mga kapatid, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang Ama, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Bakit hindi, meron palang hindi ibinigay? Hindi ba lahat ibinigay? Yung pagkaalam ng panahon na kanyang pagbalik ay hindi niya alam. So meron po tayong dalawang bagay na sinasagot po dyan. Una, yung pong tinutukoy ng Panginoon na limited at meron siyang hindi alam, ito po yung kanyang kalagayan bilang tao. Ang kalagayan niya bilang tao ay limited lang po talaga. Ang ating Panginoon ang kinatataguan ng lahat ng mga kaalaman. Ang pangalawa po nating sagot na nakita po rito, kasi kung ang kanyang pagiging tao lang ang limited, ibig sabihin, alam din naman ang kanyang kadyusan. Hindi naman nawala sa kanya yon. So, anong ibig pong sabihin? Yung pong, ang gusto kasing malaman ng mga alagad po rito, mga kapatid, ay sabihin kung kailan mangyayari, pati yung kanyang pagdating. Ayan yung kanyang pagdating, gustong malaman ng mga alagad. Yan. Nanghingi ng tanda at the same time, yung dulo. Yun yung pagdating ng ating Panginoon. Ang Greek word ho, mga kapatid, ang Greek word po nitong yung salita ho rito na dito sa Mateo na yan, basahin nga natin yung English nitong verse 36 sa King James Version, but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. So yung pong word na knoweth no man, mga kapatid, ay oida. Oida. Ito pong oida ay kung titingnan natin, yung pong ginamit na ito ay kagaya ng ginamit ng Panginoon doon sa aklat ng Juan tungkol sa hangin. Ayan, tingnan nga natin ito. Yung pag-ihip ng hangin. Ito po ay nasa chapter 3 verse 8 ng John. Yung English po dyan, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest sound thereof, but canst not tell. Yung pong knoweth no man, tapos but canst not tell, walang makapagsasabi, kung tatagalogin natin, kung saan galing ang hangin at kung saan patutungo. Pareho po yung Greek word na ang ibig sabihin, walang makapagsasabi. Ibig sabihin, ganito. Basahin ko muna itong nasa Gawa 1:7. Yan. Ito po.
para itugma natin doon sa Greek word na oida. Gawa 1:7 at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So may itinakda ang Ama ng kanyang program kung kailan darating katapusan ng sanglibutan. Gustong malaman ng mga alagad, hindi pwedeng sabihin ng Panginoon kasi wala silang karapatang malaman ito. Kaya yung pong ibig sabihin na knoweth no man, ang oida, ang pagkakabanggit doon sa ay walang makapagsasabi kung kailan yon, Ama lang, kahit ako. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan, hindi niya talaga alam. Hindi lang niya pwedeng sabihin. Kasi ang nagtakda niyan ang Ama. So yun ho ang isang malaking possibility na dahilan. Kasi bagaman totoo yung ating nakalagay sa ating commentary na yung pagkatao ng Panginoon ang tinutukoy niya na limited, pero hindi naman kasi nawala sa kanyang pagka-Diyos niya. So, ibig sabihin, may power para malaman. Kaya mas malaki ang tsansa na ang meaning ng Greek word na oida ay walang makapagsasabi. So, ibig sabihin, kung babalikan ho natin ang Mateo 24:36, ay magiging ganito ho ang ibig sabihin niyan. O, balikan natin. 24:36. Ngunit, i-apply natin yung salitang oida, ha? Base po sa Greek. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makapagsasabi. Dapat, yun ang kasi oida. No? Walang makapagsasabi. Parang hangin na hindi masasabi kung saan galing, saan patutungo. Same word, oida. Walang makapagsasabi kahit ang mga anghel, kahit ang anak. So, hindi ibig sabihin, mas tamang translation, walang pwedeng magsabi kung kailan ito, ang Ama lamang. Napansin nyo mga minamahal ko mga kapatid, kaya medyo mapanganib ang pagkaganito ang mga nagtuturo. Dapat po ay tayo mapagsuri. Unang-una, ang istandiya ng Seventh-day Adventist ay wala talagang nakakaalam. Wala nakakaalam ng oras at araw ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yung kanya mga pasikot-sikot na paliwanag, gumagamit pa siya ng Grego, ay mukhang hindi naman niya naiintindihan. Yung daw oida, ang ibig sabihin ay knoweth no man. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng oida. Dalawang word po yon, odis, oida. Ibig sabihin ng odis, meron naman po kayong mga tools sa mga cellphone ay inyo pong i-research, inyong tingnan. Yung odis, ang ibig sabihin ay no man. O kaya ay no one. Walang sino man. Walang sino mang tao. Wala. Ang kasunod ay nakaalam. Odis, oida. Walang sino mang nakakaalam. Kahit hindi na tayo gumamit ng Grego, kung marunong tayo mag-analyze ng talata. Sinabi na nga doon sa huli, para hindi ka malito, kundi ang Ama lamang. Ay paano sasabihin mong alam pa ng mga anghel, alam pa nung anak ng tao? Ay si Kristo na nga mismo nagsabi, kahit ang anak ng tao, kahit ang mga anghel sa langit, ay hindi nakakaalam. Sasabihin mo naman ay hindi nangangahulugang hindi alam. Ay di ibig mo sabihin alam. Ang gusto mong idiin sa iyong pagtuturo ay alam ni Kristo, hindi lamang pwedeng sabihin. Yun ang gusto mong i-implied. Walang ganong kahulugan ang odis, oida. Walang ganong kahulugan sa Grego yon, sa salitang Grego. Malinaw ang talata 24:36. Yung oras at araw ay walang nakakaalam ng kanyang pagparito. Sinabi niya, kahit nga siya, kahit ang mga anghel sa langit. Pagkatapos, diniin pa sa huli, kundi
ang Ama lamang. Kahit wala ka nang binanggit na iba dun sa unahan Sabi lang, walang nakakaalam, kundi ang Ama lamang. Tapos, ang istorya. Yun ang ating doktrina, yun ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Tungkol sa oras at araw ng pagparito ng ating Panginoon, ay walang nakakaalam, kundi ang Ama lamang. Kaya huwag mong ipilit yung sasabihin mong, hindi nangangahulugan na hindi niya alam. Ay di ibig sabihin alam. Hindi lang masabi. Gumamit ka pa ng Juan 3:8. Kulang din naman ang iyong pagbabasa doon. Oida ka ng oida. Kulang naman yung oida mo. Pag sinabing oida, knows. No. Ay ang sabi na may, but canst not tell. Wala ring makakapagsabi. Kaya mali yung inyong mga pagtuturo. Nililigaw niyo yung tao. Kaya ang aking sentimento dito, hindi ang kayo ay siraan, kundi yung maituwid. O ang concern ko yung mga nagsisipakinig sa inyo, ay madadaya nyo yung mga kapatid. Akalain mong ituturo nyo yung ganyang sistema sa mga. Ay di makikipaggigilan ng mga yan pag may nakausap. Sasabihin ay alam ni Kristo. Hindi lang niya masabi. Isa nanggaling ang turong yun, hindi sa inyo. Hindi nyo ba alam na mga kapatid yung inyong pinagtuturuan? Kaya ang inyong itinuturo diyan ay lalo dun sa mga baguhan, ay kakainin nyo ng mga yan. Yan ang kanilang itatanim sa kanilang isipan ay mali. Ay di napahamak ang mga yan. Kaya dapat maging maingat. Pag-aralan muna ninyong mabuti bago kayo magsasabi ng ganyan. May mga Grego pa kayong hindi nyo naman naiintindihan. Oida ka ng oida. Ang ibig sabihin ng oida ay knoweth no man. Hindi ganun ang ibig sabihin ng oida. Odis, oida, yun ang knoweth no man. Yun. O kaya, oidan, odis. Yun. Knoweth, oida. No man, odis. Sa ibang sali naman ng Grego, tinignan ko, nakalagay doon no one, no. Kaya, odis, oida. No one know. Doon naman sa saling binasa mo ay knoweth no man. Dalawang word yun ng Grego. At wala yung kahulugan na alam ni Kristo. Hindi nga alam. Sasabihin mo man ay alam, hindi lang masabi. Pambihira ang inyong mga pagtuturong yan. Tapos sabihin mo ako'y tanggalin na niya yan si Max Bileno at nagtuturo ng mali. Ikaw ang nagtuturo ng mali. Ikaw matatanggal. Ang inaano ko sa inyo yung mga kapatid na inyong tinuturuan. Imbitado pa kayo diyan sa iglesia. Mali naman yung tinuturo. Kaawa ang mga yan. Tama. Ang inyong tinuturo sablay naman. Saka ang doktrina dyan ng Adventist ay walang nakakaalam. Huwag mo nang sabihin na hindi nangangahulugan, na hindi alam. Pagkatapos sasabihin mo, hindi nawala ang pagka-Diyos. Hindi, mali si Pablo. Hinubad nga. Sasabihin mo na hindi nawala. Nung si Kristo yung maging tao, ay tao. Hinubad nga ang pagka-Diyos. Sasabihin mo, hindi naman nawala ang kanyang kadiyusan. Ano ba talaga ang turo? Nung siya ay maging tao, hindi nawala ang kanyang kadiyusan. Kung hindi nawala, ba't namatay siya doon sa cross? Yung mga turo ni Johnson Amigan, mapanganib Palibasa hindi bunubulay-bulay muna, basta lang buka ng bunganga. Hindi niya alam may sablay na. Hinubad. Pag sinabing hinubad, di wala yung pagka-Diyos. Naging tao nga nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Sasabihin naman na hindi nawala.
ang kanyang pagiging Diyos. Diyos pa rin. Diyos pa rin ba siya? Mali yun. Kaya nga, walang nakakaalam. Kahit ang anak ng tao ay hindi nga niya alam. Si Kristo lang may sabi na hindi niya alam. Ipipilit mo namang alam. Hindi lang masabi. Sablay yun. Sablay ang turo mo yun. Kahit saan tayo magharap, ako'y doon sa hindi alam at ikaw ay doon sa iyong alam, hindi lamang masabi. At ito, nagsigunda pa yung iyong partner. Buti nga kayo dadalawa kung tatlo, hindi tatlong itlog. Dalawang itlog na lang ngayon. Sinugundahan pa ng partner. Ano sabi ng partner? Brother Gomer. Okay. Dadagdagan ko lang po mga kapatid yung sinabi po ni Brother Johnson. Doon sa mga latest na pag-aaral nga po natin na ginawa, yun po yung tamang explanation nito. Na walang makapagsasabi kahit ang anghel o kahit ang anak, kundi yung ama lamang. Bakit binanggit po yung anghel? Kasi po ang mga anghel, alam po nila. Pero hindi nila masasabi. Paano po natin nalaman na alam ng mga anghel? O tingnan po ninyo ha. Dito po sa Mateo 8. Ang talata po nito ay, umpisahan natin sa 28. Maganda ang bagong ang Biblia. Ang sabi dito, nang makarating si Jesus sa kabilang pangpang, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Napakabangis nila, kaya't walang makadaan doon. Verse 29, pansinin po ninyo. Sila ay sumigaw na nagsasabi, anong gagawin mo sa amin, o anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Napansin po ninyo yan? Ito yung mga evil angels, yung mga anghel ni Satanas ito Ang sabi nila sa Panginoon, aba, para iparaphrase ko lang bakit nandito ka na? Parurusahan mo na ba kami? Wala pa yung panahon. So alam ng mga masasamang anghel kung kailan sila dapat parusahan. Kaya nagrereklamo sila. Ano pa ang katunayan na alam talaga nila yung panahon? Ang sabi po dito sa Apokalipsis 12. Tingnan po ninyo Apokalipsis 12, ang talata ay 12. Yan. 12. Apokalipsis. Sabi diyan, kaya't magalak kayo o mga langit at kayong mga naninirahan diyan. Kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Bakit? Kita mo na? Si Satanas alam na rin Hindi ba? Yan po ang maliwanag dyan mga kapatid. Na alam talaga nila. Kasi nga, kung hindi alam ng ating Panginoon yung kanyang pagdating, paano siya magbibigay ng tanda? Hindi ba? Sabi niya, bago tumating, ganito. Pag nakikita nyo ang di ba, malapit nang magbunga. Ganyan din. Pag nakita nyo nito mga tanda na ito, malapit na. So alam ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung ipinaliwanag ni Brother Johnson na instead na walang nakakaalam, ang tamang salin pala nun, walang makapagsasabi. Yun daw ang latest na kanilang pag-aaral. Alam daw nung mga anghel. Ang tanong ngayon, yung oras at araw, ang itinatanong nung kapatid ay oras at araw ng pagparito ng ating Panginoon.
At ang sabi ng mga talata, ang tinatanong mismo ng ating Panginoong Hesus, ang sagot ng ating Panginoong Hesus ay hindi alam ng anak ng tao. Walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Pero ang turo ng dalawang ito, alam. Hindi lang masabi. Yun ang latest. Ayos din yan, no? Tatawa ka dito. Bago na palang doktrina ng Seventh-day Adventist. Pagkatapos, ang ginamit niyang talata, una, alam daw ng mga anghel eh. Anghel daw, sino yun? Demonyo yun. Alam ng mga demonyo. Ng mga fallen angels. Alam daw noon. Ang ginamit niyang talata, Matthew 8:28 hanggang 29. Basahin nga po natin. Sabi dito, at nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, ako'y napapatawa talaga, no? Sa latest nilang pag-aaral. Ulit. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito, siya'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang panahon? Sabay banat siya, no? Kita mo niya? Alam nung mga anghel, alam nung mga demonyo. Pinarapraise pa, no? Sabi niya, bakit ikaw niya narito na? Ay hindi pa naman ang panahon. Sabay banat. Kita mo, alam ng mga anghel yung panahon. Alam ba ng mga anghel, ang sinasabi ba doon, alam ng mga anghel yung pagdating? Yung panahon ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Yung bang sinasabi doon? Sa talata, meron ba doon nabanggit ng alam nila yung oras at araw ng pagparito ng ating Panginoong Hesus at yan ang isasagot mo? Sasabihin mong alam ng mga anghel? Alam ng mga anghel yung panahon ng pagpaparusa sa kanila. Huwag mo yang ikapit doon sa pagdating ng ating Panginoon. Nakabasa ka lang ng panahon na sabihin mo, alam na. Pambira itong si Gagomer. Baka mamaya sabihin mo, alam ng pag-asa. Kasi yun ang nakakaalam din ng panahon. Panahon ng pagdating ng bagyo. Nakabasa lang na, bakit anya narito ka? Hindi pa ang panahon. O kita mo niya, alam ng mga anghel. Di alaman niya ng mga anghel. Alin ang alam ng mga anghel? Yung pagdating ng Panginoon? Kundangang iiwan ko sa iyo. Ay, pambihira. Hindi kayo talaga marunong mag-analisa ng talata. Ang alam ng anghel, ang alam ng mga demonyo na yan ay yung alam nilang darating ang panahon na sila'y parurusahan. Yun. Pero yung pagdating oras at araw ng pagparito ng anak ng tao, hindi nila alam yun. Huwag mong iligaw ang tao sa kawalan nyo ng unawa sa mga talata ng Biblia. Hindi ko alam kung anong tatawag sa inyo. Tapos ito pang isang talata. Apokalipsis 12:12. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Kita mo niya? Alam nga niya ni Satanas eh. Alam ba ni Satanas yung oras at araw ng pagparito ni Kristo? Yun ba ang sinasabi doon na panahon? Alam ni Satanas na kaunting panahon na lamang mayroon siya, pero hindi niya alam, hindi sinabing alam niya, hindi sinasabi ng talata na alam ni Satanas ang oras at araw o ang panahon ng pagdating ni Kristo. Isasama mo naman doon. Ano ka ba naman? Hindi mo ba naintindihan yung talata na sinabi ni Kristo sa Matthew 24:36? O babasahin ko sa inyo
para kayo makaunawa ng maayos. At kayo ay aralin nyo ulit bago kayo magpupunta riyan sa inyong mga tinuturuan. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, aling tinutukoy, araw at oras na yung pagdating ng ating Panginoon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit. Kita mo yun? Di talo pa pala ng mga demonyo yung anghel sa langit. Kayo ba'y nakakaunawa pa niyang inyong sistema yan? Daig pa pala nung mga demonyo, yung anghel sa langit, kasi nalaman nila ang panahon ng pagdating ni Kristo. Yung anghel sa langit, hindi nga alam. Pambihira. Ano na kayo? Kundi ang Ama lamang. Mga sabihin yung tamang salin yung mga walang makapagsasabi. Wala talagang nakakaalam. Kung ano-ano pang inyong sasabihin, mga wala nakapagsasabi. Ano ba kayo? Pambira kayo. Kayong dalawa, mahirap na lang magsalita pero iwan ko. Kita niyo yan, mga pinagtuturo ninyo yan sa mga tao. Di ka kayo naawa dyan sa inyong tinuturuan. At saka yan ba ang turo ng SDA? Na alam ni Kristo, alam ng mga anghel, hindi lang masabi. Diyos ko po, mga tao ito. Kaya kung shout out sa mga, kung sinong mga elder na nakaka-under sa dalawang ito, ba? Pag kayo nagbasa ng manual ay ground yan para mga yan ay inyong disiplinahin. Inyong i-briefing muna, i-Bible study nyo muna ulit. I-Bible study nyo yung dalawang yan. Kasi hindi nila naiintindihan yung kailan sinasabi. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, kahimat anghel sa langit ang pumunta diyan sa inyo at ang dalay hibanghelyo at ang dalay ibanghelyo ay huwag niyong tanggapin kundi matakwil. Ang ginawa niyo na may sinabitan niyo ng bulaklak Diyos ko po. Ay kita niyo, hibanghelyo na ang dala. Hindi na ebanghelyo. Kahibangan na yung mga turong yan Walang turong ganyan ng Seventh-day Adventist. Yung kanilang latest na pag-aaral na yan, iwan ko kung saan sila nag-aaral na yan. Saan ba nag-aaral yung dalawang yan ng latest nilang pag-aaral na yan? Na yung pagdating ng Panginoon ay alam ng mga demonyo at alam ni Kristo, hindi lang masabi. Dinaig pa. Ay, naku po. Pambihira. Nakakawang kaya yun ang aking ang mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, gaya na sinasabi. Hindi ang layunin ko'y sirayan sila, kundi ituwid. At ma-aware yung mga kapatid. Huwag po kayong basta maniniwala dyan sa sinasabi ng mga yan. Kahit na sabihin pa nilang sila ay, merong numbra o meron silang pahintulot ng denomination, ay huwag kayong basta maniniwala kasi, mali ang damang turo ng mga yan. Dangan nga lahat, sinabitan nyo pa ng bulaklak, ibang-ibanghelyo na nga ang dala. Hibanghelyo na. Ang sabi ni Pablo ay kapag hibanghelyo, ibang-ibanghelyo ang dala ay matakwil. Ang ginawa niyo na may sinabitan nyo ng bulaklak. Ay nako, ay siya. At ang dala-dala ay latest nilang pag-aaral. Ay siya. Tapos tayo dyan. Mga papahamak tayo niyan. So yun lang ang aking lang advice sa mga minamahal ko mga kapatid.
Again, wag po kayong basta maniniwala sa dalawang yan. Kasi napakarami na hong sablay na aral nila. May mapanganib. Ay, akala mo lang ay pagkagagaling at kita yung lalakas ng loob eh. Ha? Gagaling gumamit ng Grego, problema, hindi naiintindihan. O, may latest na pag-aaral. Ha? So yun lang, wala talaga, hindi ko mapigil mapatawa doon sa mga followers nila, pasensya na. Kung kayo nagagalit sa akin, wala akong magagawa. Ang akin naman layunin lang doon sa mga taong pupwede nilang madaya. Hindi ko naman sinasabing maniwala kayo sa akin. Kundi, pag-aralan ninyo. Pag-aralan ninyo. At para makita nyo kung yung sinasabi ko ay siyang tama at yung sa kanila, kung nananatili naman kayo doon kaniniwala sa kanila, sige. Wala namang problema sa akin. Basta inihahayag ko lang yung iniisip kong tamang pag-unawa. At ako na may open. Kung tinututulan nila yung aking sinasabi sa kanila, magdiskusyon kami tungkol doon. Magdiskusyon kami doon. Kahit saan haharapin ko sila para mapatunayan kung sino ang tama sa amin. Yun lang. Again, magandang araw po and God bless.